DZS Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Sobrang hirap nga po mag-champion dito and kami, privilege po kami na makuha yung mga titulo na pinapangarap ng iba. Siguro dahil sa kahiligan ko sa mga games, kaya nandito ako ngayon. Tsaka na-realize ko na magiging career ko na ito nung time na palaki na siya ng palaki ko nun. So, sobrang dami na nakakilala sa akin. The first thing that stand out to me is obviously the quality. When I came here, even before the tournament started, when I watched them play in practice, I already realized the difference between May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama niyo po yours truly, ako po si Attorney Cam. Kamusta po kayo? Nako, ngayong wet season, grabe no? Kabila at kaliwat kanan na po yung mga nagsususpindi ng klase at meron na rin po mga sinuspend na klase for tomorrow. So, bukas, meron po mangilan-ngilan. Mag-update tayo mamaya, no? Hingi tayo kila doon mamaya ng update kung ano na ba yung mga eskwelahan na nagdeklara na. Tsaka yung mga local government units na nagdeklara na rin po na walang pasok. Ngayong gabi po, ang topic natin may kinalaman po, no? Sa mga manggagawa. Ayan. Dahil importante ang ating mga manggagawa sa pag-uusapan natin yung mga nag-a-apply ng trabaho at nabibigyan po ng oportunidad para sila po ay maging isang probationary employee. Alam niyo po nung time namin, no, kapag nag-submit kami ng mga CV, curriculum vitae, resume, naabutan niyo ba yung nag-submit kayo biodata? Meron pa noon dati, no? Hindi pa uso internet noon. So, biodata, merong form. Pipilapan mo lang siya. Ipapasa mo, tas may one by one picture. And then, nag-level up na, no? Naging curriculum vitae, no? At doon nakalagay yung mga personal circumstances mo, yung, of course, educational background mo. If you have experiences, nandun din yan. Ngayon, before, no? Mahirap makapasok kasi marami kayong mga
lalaban-laban para sa isang posisyon. May kilala nga po ako na isang opisina, no, nag-post siya sa marketplace para naghahanap sila ng parang secretarial job, no. At nagulat siya na parang ang dami talagang nag-message, parang 300 applicants for a single job, no. So ibig sabihin, marami pa rin naghahanap ng trabaho, no. At merong kakulangan, no, sa employment, no, dito sa Pilipinas. Kaya mga ibang kababayan natin nagta-try ng kanilang swerte, no, ibang bansa. At meron din naman, no, nagsasabi na dahil ang mga nag-a-apply ngayon ay sometimes borderline ng millennials tsaka Gen Z. Tapos may mga Gen Z na rin, medyo iba na rin ang kanilang preference, no? Dun pa lang sa, for example, interview, no? Nire-request nila na meron bang work from home schedule, na ganyan. Tapos, kasi pag mga operations, no, medyo mahirap, presence ang kailangan. Unless otherwise, ang work mo ay clerical, no, computer. So, pwede mong iuwi yung trabaho. So, sa office ka mag-work, no? Minsan, ano nga yun mas better pa kasi nakakapag-concentrate ka. Pag kailangan mo ng mawala yung stress mo, o makipag-usap ka lang sa kapitbahay, kapamilya, kamag-anak na nasa bahay. Tapos balik ka na naman sa trabaho. Ganon pa pwede po yun. Pero may mga iba na gusto nila face-to-face. At merong iba, maniwala kayo, kasi ang question natin ngayon is, dapat bang i-considera na bilang regular employee yung mga empleyado na lumampas ng 6 na buwan pero ang status nila probationary employee, no? Tsaka discuss natin ano ba ang kagandahan kapag ikaw ay naging regular employee tsaka yung pag probationary employee ka, ano yung difference nila. And hindi ko alam kung sa ngayon applicable ba siya, na kailangan pa siya i-discuss. I think medyo kailangan pa. May mga iba kasi na, sabi ko nga sa inyo, ang mga Gen Z, hindi na nila care kung ilang buwan pa maging sila, no, maging regular sila, kasi basta nagustuhan nila yung work, okay lang. Pero pag hindi talaga nila nagustuhan, kahit na lumampas sila ng 7 months, naging regular na sila, ma-issuehan sila ng regularization memo, talagang aalis sila. Ganun po, medyo mabilis ang turnover ng mga applicants ngayon. At dati talagang naalala ko no, kapag halimbawa, nag-iisip ka na mag-resign sa iyong trabaho, mahanap ka ng plan B. So, ang plan B mo, it's either makakuha ka ng ibang company, makuha ka ng ibang company, o kaya makapag-apply ka doon, at sure, nakukunin ka na before ka mag-resign. Ngayon kasi pag tinanong mo yung mga millennials tsaka Gen Z, halimbawa, ito, I have a brother. Hindi I have a friend, Hindi. I have a brother na pag, halimbawa, meron siyang hindi nakasundo sa kanilang opisina, o kaya naman hindi niya nagustuhan ng patakaran ng kumpanya, so magre-resign siya talaga. And pag tinanong ko siya, sige, kung magre-resign ka, okay naman kung hindi ka na masaya sa trabaho, kasi mahirap naman hilahin mo yung paa mo papasok ng trabaho, di ba? So ang tanong is, saan ka na mag-a-apply? Anong plan B mo? Sagutin ba naman ako na wala pa. Saan ako na pag-iisipan? Ganun sila mag-isip, no? Samantalang kami na mga Gen X, yan. Gen Y, may Gen Y ba? Hindi, Gen X. Ano sila, no? Pag loyalty award talaga. So kung halimbawa alis ka, worst na yon. Grabe na yung pagtitimpi mo, no? Napaka-martyr mo na noon. Tapos talagang sinagad lang pasensya mo, kaya kailangan mo na mag-resign, pero gusto mo 20 years or 10 years, no, bago ka makakapag-resign, no? And ang plan B mo, maghahanap ka ng iba. So ngayon iba na, talagang YOLO, you only live once. At saka napapansin ko, kasi nagtuturo din tayo ng mga students from college, no? Media laws and ethics. May mga estudyante tayo, pag tinanong mo talaga, so what is your plan? Anong plan mo after you graduate? Tapos even yung simple as question lang and asking na, sige nga, kailan mo balak mag-settle down? Parang ganon. When do you plan to settle down? To have a family and kids, no? And how many kids, no?
part of the introduction, 'di ba? Pag first day, introduction. Para malaman lang natin yung pulso kasi as I discovered, no, pababa na rin yung ating population growth, no? So sabi nila, kailangan sila daw po ay makapag-travel muna abroad, yan, kung ano-ano, ang daming plans. So basically, ang target nila is mga 35. Parang yung mga Korean novela, na-adapt natin kasi 'di ba 40s nag-aano yung mga Korean novela eh. So after that, sila ay mag-aasawa ng or mag-aanak sila ng isa. May iba nga wala. So sabi ko, hala, anong contribution nyo sa population ng ating bansa? May nagsabi, sige ako ma'am, 2. Wala ka pa rin contribution kasi 2 kayong gumawa niyan. So kapag pinaltan kayo, tag-isa lang. Pareho. Dapat yan, para magkaroon ka ng contribution, meron kang 3. At least 3. So may mga ganun, no? Iba na mag-isip ang mga kabataan ngayon. Even in the interviews, iba na rin sila. Even yung pagiging regular na rin, I don't know kung iniisip pa nila na meron bang difference kapag probationary tsaka regular. Kaya wala namang masama kung i-discuss natin sa kanila yung mga benefits at tsaka yung mga privileges kapag ikaw naman ay naging regular. So sa katanungan na halimbawa po ay ang probationary employee ay lumagpas po ng 6 months, siya po ay considered as a regular employee. Kasi sabi sa atin sa labor code, no, ang probationary employment dapat po hindi siya lalagpas ng 6 months. Kaya yung mga iba, di ba, kapag halimbawa sa HR, before 6 months, nagpapadala na yan evaluation form, pasado ba to sa mga qualities natin, pasok ba ito sa banga, ganon, anong qualities niya na makakatulong sa growth ng ating company. Okay ba to? Wala ba to? Attitude problem. Minsan kino-consider nila yan. Ibig sabihin po, ang empleyado po na pinayagan po na magtrabaho ng lagpas na 6 na buwan ay dapat i-consider po na regular employee. Ang mga employees kasi, pwede nyong i-terminate yung probationary employment before expiration, before 6 months, no? At expiration tuloy. Basta hindi maglalapse ng 6 months. So, parang in essence kasi parang hanggang 6 months lang yung probationary employment, dapat yung regular employee ka na, no? Kapag nagpatuloy ka. So kung halimbawa, meron kang hindi nagustuhan o kaya naman tingin nyo ay tagilid or hindi niya magampanan ang tungkulin o responsibilidad na hinahanap niyo sa kumpanya, so pwede niyong hindi i-hire. Okay? Kaya may mga iba naman dito, alam niyo po yung mga Gen X, no? Probationary employment, ang sisipag, walang mga absent, walang mga late, 6 months lang. Siyempre, pa-impress tayo, di ba? Para maging regular employee ka. Tapos, ang babait, doble cara pala no? Kaya makikita mo dun pa lang sa 6 months kasi ino-observe ka na, so dapat magpapakitang gilas ka. Pag naging regular na, nagbabago yung nagbabago ang kanilang mga ugali, nagtatransform. Kaloka, di ba? So yun, kailangan kapag gusto mo doon sa kumpanyang pinasukan mo, meron ka, nabigyan ka na opportunity, out of ilan kayong applicants, ikaw ang nabigyan na mag-train at maging probationary employee, wag mong sayangin. Okay? Kasi sayang naman, kasi pag halimbawang lumipat ka, pag ikaw ay papalit-palit ng employment and then nata-track, no, na hindi ka nagtatagal sa ibang kumpanya, definitely kapag isinama mo yun sa iyong curriculum vitae at saka during the interview, baka hindi ka i-hire kasi may impression na hindi ka tumatagal sa isang company. So may mga iba kasi parang yung iba sabi nila nagpapataas sila ng sahod or what, pag bagong-bago ka pa lang, bagong graduate, usually ang hinahanap ng sa kumpanya ay yung mga hindi naghahanap agad ng mga matataas na sahod. Kasi minsan may mga iba pag tinanong mo, magkano yung compensation. Although, okay naman magsabi na ito po yung aking rate, no? Pero anong basehan ng rate na yon? Kung wala kang matagal
na experience at saka yung skills mo ay na-develop over the years, no? So, yun yung mga questions na tricky question kapag mga mag-apply, no? What is your expected compensation or your salary, no? Magsasabi ang mahal. Ay, parang mas mahal pa yung in-interview, parang mas mahal pa yung sahod na hinihingi mo. Pag ano talaga, baka talagang hindi ka ma-hire, no? Pero pag may mga kadalasan iba dyan, pag tinanong mo, ganito lang po, tas ang expectation, ganito po. Ayan, tapos, o kaya naman magsasabi si company, ito po yung salary rate namin for this position, okay naman. Kasi may mga iba ngayon na, kwento ko lang po, no? Nung dati, halimbawa po ang mga applicants, after the interview, pag hindi ka tinawagan, ako, ibig sabihin, hindi ka pasok, iba ang na-hire. No? Parang automatic sa amin na pag hindi natawagan ako, hindi ako natawagan. Ako lagi, pag tinatawagan, lagi akong tulog eh. Kaya lagi na lang ako tinetext dati ni Rico Panyero, naalala ko. So kapag halimbawa, hindi ka tinawagan, alam na, may mga iba talaga nagre-require na nasa na po yung yung result, sino ang napili, tapos dapat required kami nasabihan kung na-hire ba kami o hindi, parang gano'n, no? Talagang iba-iba na sa panahon ngayon, iba-iba na, kailangan mag-adjust ang HR, kailangan mag-adjust yung mga employers, dahil itong i-welcome natin sa company, lalo na Gen Z, woke na sila and they are very aware of technologies, how to use it. Ayan. Magaling sila, makakatulong sila sa ating kumpanya, pero at the same time, iba yung culture nila, no? Na I think yung mga employers, they have to adjust at saka they have to adapt. Anyway, babalik po tayo lang po muna mga paalala. Ano ba ang mga rights and benefits sa isang regular employee vis-a-vis probationary employee? Sa pagbabalik po ng DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Shoutout lang po muna tayo sa mga nanonood sa atin. Hi, magandang gabi po, Nanay Connie, dyan po sa may Vera Catanduanes, Papa Will, Mama Jovita. Of course, shout out din kay kila Max Alvarez, dyan po sa may Rojas City Capiz, Adrian Dale Johnson Enriquez, shoutout po, nanonood po sa may San Jose Del Monte. Greetings sa kanyang girlfriend daw po si Aina. Romel Livid, Fernando, nanonood po dyan sa may Marikina. Shoutout daw po kay Erna Fernando. Talaga ba? Ang pangalan ng wife mo, Erna Fernando, and then your name is Hernando Fernando, di ba? Marilyn Tison ng Bukawi, Bulacan. Magandang gabi po. Francisco Antonio Garcia, Henry Dolohan, at Jerry Sumagaysay. Magandang gabi po. Babalik po tayo. Ilan po muna ang mga paalala? Diyan lamang po kayo. Oras po natin, 6:58 na po ng gabi.